tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaaring nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hingan ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun yun kaya dalawa yung tanong ko di ba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaaring nagbayad ka ng pera. Yun yun. Kasi nga paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, ilang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala? Wala po, Your Honor. So bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami yung abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang Pinautang kami nyo? Opo. Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril o Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa kasi kung ano sila persons of interest doon po sa pagpasok sa bahay Go ahead. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba? Natitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama? So ngayon, nagpa-file po ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinile nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Opo. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord. Wala po lalo, Your Honor. Drug lord. Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tolpo, Nice. hindi naman ibig sabihin na porke wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Senator Tulfo sana, tanungin ko sana itong... Mr. Chair, pwede Yeah. mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hingan ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun kaya dalawa yung tanong ko diba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon,
So, maaari nagbayad ka ng pera. Yun yun. Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetable sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nagdi-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Hindi pa rin Okay, sapat. no, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad.